the deep longings of a person. Hindi lagi itong napag-uusapan, sapagkat ang mga tao ay parang nahihiya, na-embarrass, asiwa na aminin ang katotohanan na madalas ang pamilya ang nagiging pabigat imbes pagaan, ang pamilya ang nagiging sagabal imbes na kasangkapan para magkaroon ng kabuluhan at kasiyahan ng buhay ng mga tao. For instance, Jesus sets wives free from oppressive husbands. Napakaraming mga babae, bagamat may mga mangilan-ngilan ding lalaki, pero napakaraming mga babae ang nakagapos, nakatali sa kanilang asawa. Na mula ng mag-asawa ay parang nawalan na ng sariling pagkatao, sariling anino, sariling pangarap, sariling mga kagustuhan, at lahat na lang yun na subordinate sa kagustuhan ng asawang lalaki. Matthew 19:8, sumagot si Jesus. Ito'y tungkol sa kwento at mga issues ng divorce. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo, subalit hindi ganon sa pasimula. So hindi naman talaga kalooban ng Panginoon na dapat ay naghihiwalay ang mag-asawa, subalit sa katagalan ng mga naging karanasan ng mag-asawa, pinayagan ito ni Moses dahil sobrang kawawa yung mga babae na manatili pa sa kanilang mga asa-asawang lalaki kung ang buhay naman nila ay aping-api at kawawang-kawawa. Sabi ng Pinoy version, pinayagan ni Moses ang divorce. Not the perfect will of God, but a way out for so many people, especially women, from oppression. Jesus agreed on the divorce provision in the law because most Jewish husbands were usually cruel to women. Jesus is in divorce a cure to physical, mental, and economic abuses of the husband against the wife. God does not intend marriage to end in divorce, but God and Jesus are concerned about the battered partner in the relationship, and 99% of the time, this is the woman. So divorce was tolerated. It had space in the law of Moses and even during the time of Jesus. That's why when he was asked about divorce, sabi niya, pinayagan ni Moses ang divorce kasi ang titigas ng ulo nyo. Pinayagan ang divorce kasi hindi nyo minamahalan yung mga asawa. Pero merong bahagi ng divorce that God hated. Noong unang panahon, lalaki lang ang nakakapag-divorce sa babae. At napakadali. Sabihin lang ng lalaking, I divorce you, tapos na. Divorced na. At maraming mga lalaki ang gustong tanggalin yung kanilang asawa sa buhay nila at magkaroon sila ng ibang asawa. Dini-divorce nila, mag-aasawa uli sila ng bago, i-divorce din nila yon at gusto nila uling pakasalan yung dati nilang hiniwalayan, papakasalan na naman nila, kaya ni-regulate na ni Moses dahil abused yung mga women. So for the same reason that God and Jesus allowed divorce to set and trap and abuse women free, the Bible also says that God hates divorce. The kind of divorce used by abusive men to frivolously dispose of their wives. Kaya yung mga sobrang kontra sa issue ng divorce, kinukot nila yung God hates divorce. I hate divorce, says God. Totoo. Pero ano yung divorce na tinutukoy doon? God hates divorce that were being enforced by the men against the women. Na ayaw lang nila, i-divorce na nila.
Gusto nilang matanggal ng responsibility nila sa babaeng to, i-divorce nila. Gusto nilang mag-asawa ng iba, i-divorce nila yung asawa nila. That is a divorce that God hated. The divorce that put women at a great disadvantage. A kind of divorce that abused women. What if that abuse would set women free from such abuse? Yun ang sinasabi ni Jesus. Moses allowed it because you are hard-headed. Kawawa ang mga kababaihan sa inyo, kaya pinayagan ang divorce. Malakay 2:16, the Lord God, all-powerful of Israel, hates anyone who is cruel enough to divorce his wife. So take care never to be unfaithful. Ito yung sinasabing God hates divorce. God hates divorce that comes out of cruelty. That you want to divorce your wife because you don't want to take care of her anymore. Because you want to marry another woman. Because you want to be free from your marriage duties. And God hates that divorce because kawawa ang babae. It is a kind of divorce that disempowers and oppresses women. God, Moses, Jesus allowed divorce to set battered women and abused partners free. Akala nung iba, komo sila ay maka-Diyos, komo sila ay mga Kristiyano, pagtitiisan nila kahit ano na lang. Kahit na sila kinakawawa, ginugulpe, inaabuso, inuuwian ng mga sexually transmitted diseases, sinasama sa sarili nilang bahay ang ibang kung sino-sinong inaasawa ng kanilang husband, ipapayag na lang sila dahil sabi ng Diyos, no, God allowed it to set women free from oppression. And Jesus tolerated it, and Moses gave room for it in the law because women, or the weaker party, were suffering. And in many cases, sometimes it's also the men who are suffering. Hindi dapat kulungan, wala ka ng choice, magdusa ka dahil lang napasama ka sa isang taong masama ang pakikitungo sa iyo. Jesus sets wives free from traditional submission to husbands. Sobra-sobrang emphasis ang submit to husband, submit to husband, submit to husband. But Jesus has another take on that. That's why all the teachings in the Bible must be filtered through the Jesus filter. Jesus is the measure of all teachings. Luke 1:59-63, makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. And this is John the Baptist. Zechariah sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama, ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan. Tugon nila, yung mga tao, mga kamag-anak. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itatawag sa sanggol. So, sabi niya, ang itatawag natin sa kanya, Zacarias, kasi yan ang pangalan ng tatay. Sabi ni Elizabeth, no. John ang itatawag sa kanya. So, hindi pinansin ng mga tao si Elizabeth. Sumenyas doon sa asawa ni si Elizabeth, si Zacarias. Ano talaga ipapangalan? Let's pay attention to your wife. Ikaw ang dapat masunod. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat dahil noon siya ay pipi. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. In this case, tradition was broken. In Jewish families, the father is given the primary right in giving names to their children. And in this instance, the wife, Elizabeth, takes over the naming of the son, and the husband concurs. In announcing the birth of John, who would clear the way for Jesus, Elizabeth powerfully challenges tradition. Unheard of, yung babae ang magbibigay ng pangalan sa anak, at yung lalaki nung tinanong, sabi niya, tama si Elizabeth, yun ang ipapangalan natin. John and Jesus would both challenge tradition. At sa simula pa lang sa paraan ng pagpapangalan, may mga pahimakas na that tradition would be challenged. Because tradition was very oppressive, especially to women. Jesus set sons and daughters free from oppressive parents. Akala nung iba, kung mo anak ka, kahit na ibinebenta ka na at ginagawa ka ng kalakal, obey ka pa rin. Fino-frustrate na ang lahat ng pangarap mo sa buhay, inaabuso ka na todo-todo, submit ka pa rin. Yun ang common concept ng mga relihiyoso, not Jesus.
Luke 15:31 to 32, sa kwento ni Jesus tungkol sa ideal father, sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa'yo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." Sa kwento ng tinatawag nating prodigal son, na yung anak na bunso ay hiningi ang kanyang mana, naglustay, nagwala sa buhay, naghirap, umuwi sa ama para mamasukan na katulong, at nagagalit yung kuya niya sa pagbabalik ng itong kapatid niya na ito. Ang sabi ng tatay, "Anak, bumalik yung kapatid mo, dapat tayong matuwa, dapat tayong mag-party, dapat tayong magsaya." Ito yung tatay na dapat sana'y nagalit. But this picture of the prodigal father, actually, this is the father who is really prodigal, not the son. By tradition, this prodigal father luxuriously, frivolously loving an erring son is the opposite of the abusive and controlling Jewish fathers of Jesus' time. Ang mga tatay nung panahon ni Jesus, tulad ng tatay sa maraming matatandang kawihasnan, ay para mga poon. Ang sabihin yun na, talagang walang makakapalag, walang magrereklamo, and usually they are the picture na sila yung disciplinarian, sila yung distant, sila yung namamalo, yung malupit. Pero nung si Jesus ang nagkwento tungkol sa ideal father, representing the Father God in heaven, anong ama ang pinakita niya? Ama na nung hiningi ng anak niyo mana, binigay. Nung nagkalustay-lustay, bumalik, binihisan agad, ipinagparty agad. Kabaligtaran ito ng mga ama nung kanyang panahon. Pero malinaw na ito ang gusto ni Jesus na imahe ng ama. At malinaw na ito ang tunay na imahe ng ama sa langit, because Jesus is the image of the invisible God. And through Jesus, our invisible Father in heaven is made known to us in the best possible way. Ngayon, yung kuya na malupit, he was the embodiment of the harshness of the Jewish patriarchal society that demanded fulfillment of strict legalism. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Nagkamali siya, parusahan. Naglustay siya, magdusa siya. Umalis siya, huwag na siyang bumalik. Yun ang standard of the time, na obviously hindi yun ang gusto ni Jesus. Kaya nakita natin doon sa kuya na kontrabida sa kwento, yun ang standard. Parusahan niya, nagkamali yan, magdusa. Pero anong uri ng ama ang pinakita ni Jesus? Frivolously forgiving and loving, luxuriously caring. The Father's loving acceptance of His gallivanting Son clearly directs away from the legalism and tradition while going into the direction of unconditional forgiveness, into the direction of Jesusness. Ipinapakita dito, no, na ang walang hanggan na kabutihan at kabaitan ng tatay sa kwento, ang tunay na padron, the real pattern, the mold, the model of what fatherhood should be. And it is the image of the Father in heaven. This story of Jesus about this father is a protest against, a correction of the oppressive strictness of Jewish fathers to their children. Kaya ang mga bawat salita ni Jesus nakakasyak sa mga tao eh. Magkukwento siya ng ideal father, very forgiving. Hindi yun ang uso nun. Very caring. Pwede mong tawaging Abba, Father. Isang ama na yumayakap sa anak, nagsasabi ng I love you. Hindi ganun ang standard nun. Kahit nga sa ating bansa, hindi laging komportable ang mga tatay na maging ganong kasweet. Kailangan para kang bato. Kailangan para ka walang nararamdaman. Kailangan na doon ka sa ibabaw ng dambana. Parang ganun ang image ng napakaraming tatay sa Pilipinas. Hindi ganun ang image ng ama na gusto ni Jesus na maintindihan natin. At hindi lang yon, Jesus sets children free from over-eager and over-controlling mothers and parents. Halimbawa, nung 12 years old na si Jesus, dinala siya sa Jerusalem, pinresent siya sa temple. Nung uwian na, nawawala siya. Nung hinanap siya, Luke 2:48-50, namanghari ng kanyang mga magulang nang siya'y makita.
Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-alala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. At 12, in ancient Israel, boys were already considered men. In other words, they had the legal personality to make decisions for themselves. At sabi sa kanya ng kanyang nanay na si Mary, "Bakit mo ginawa sa amin ito? Hanap kami ng hanap. Ba't niyo po ako hinahanap? Di ba sa temple lang naman ako talaga pupunta?" And 12 years old means a man or a woman with legal personality. Itong mga kwento na ito ni Jesus hindi laging itinuturo kasi kuminsan salungat sa ating concept of what a child should be, of what a mother should be, of what a family should be. Pero ayan yan, ang linaw-linaw sa scripture. Para kay Jesus, spiritual relations are above human and social relations. The freedom to pursue personal calling above family control. Kasi di ba, kinokontrol talaga tayo ng pamilya. Itong pag-aaralan mo, itong mapapangasawa mo, itong gagawin mo sa buhay. Well, sa bata, dapat yun. Pag formative years, tinuturoan mo ng masama, ng mali. Pero dumadating ang panahon na lumuluwag yung paghawak mo sa leeg ng iyong anak. Kasi magkakaroon siya dapat ng sariling buhay at sariling pasya. And even in the life of Jesus, this was displayed. John 2:1-4. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Cana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inaanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Well, alam naman natin na nag-miracle din siya. But the point is, sabi niya, "Ipaubaya nyo na lamang po ito sa akin." Lahat ng katuruan, pati yung obey na katuruan, salain sa Jesus filter. Kasi kuminsan yung exaggerated obedience na yan, nagiging dahilan na ng oppression. Kasi bagamat 99% ng mga magulang ay napapabait at napakamabuti, may 1% din na abusive. May 1% na naging magulang lang dahil isinilang ka biologically, pero pagkasilang mo, biglang alipin ka na niya forever. Kaya dapat sinasala rin sa katuruan ni Jesus ang lahat. Jesus sets children free from overconnection to parents. Also parents from overconnection to their children. Kasi may mga children naman, ang tanda-tanda na, isip bata pa, hindi pa niya mapakain ng sarili, hindi pa makabili ng sariling load, mag-aasawa ng kay aga-aga, hindi mapakain ng mga sariling anak, iaasa sa magulang. Ang tanda-tanda na ng magulang, hindi pa gumagraduate sa pag-aalaga ng anak, sa pagpaprovide sa anak, na-oppress din yung magulang. Nabaligtad naman. Because children can also oppress their parents. By being so irresponsible, lagi na lang nagsusuot sa gulo, gasgas na yung mukha ng magulang, kaaayos sa mga problemang nililika ng anak. Tapos dapat sana, nung 18 na siya, 19, 20, 24, meron na siyang sariling income, sariling kayod sa buhay, at natutulungan na niya ang kanyang magulang. Pero hindi, 65 na, umaasa pa sa nanay. Kailan pag-graduate ang nanay niya sa pagnananay? Kailan pa yung nanay niya magsusumba? Kailan pa siya magtutur? Matapos alagaan yung anak, apo naman ang aalagaan. Mapapahinga na lang siya pag nasa kabaong, ganun. Kaya napaka-oppressive din ang family system pag hindi natin inayos according to the teachings of Jesus. Jesus sets people free from restrictive and overconnection to kapwa-tao. Alam niyo yung sobrang pakikisama, yung sobrang pakikiramdam sa kapwa, sobrang pagbibigay, that was a glorified virtue in tribalistic and survivalistic Israel of the ancient times. Lahat ng lipunan nung araw, para mag-survive. Kasi andyan, may mga leon, may mga tigre. Sinusugod kayo dahil mas marami pa sila nun kaysa tao. Nagkakaroon ng mga bagyo, mga lindol, mga taggutom. Nagkakaroon ng mga panahon na walang tubig, mayroong mga drought. O kaya may mga lumulusob na mga kalaban. The only way for people to survive in those tribal societies were to be very, very united.
Kaya sobrang virtue yung close family ties, yung close community ties, kasi kailangan nila yung para mag-survive. But society develops to the point na yung sobrang close family ties na yan, na ngayon ang nagiging dahilan para maging sagabal sa fulfillment. Kasi lampas na sa tribalistic, survivalistic stage yung development ng lipunan. Kaya nakikita nyo sa mga baryo, sobra ka makisama. Kasi pag nanganak yung asawa mo na madaling araw, isang kapitbahay nyo lang may tricycle, makikisakay ka doon, gigisingin mo siya. So pag hindi siya gumising, manganganak yung asawa mo sa damuhan. So nakikisama ka dito sa may tricycle na ito. Pag gumagawa siya ng bahay, makikisama ka kasi mamaya, pagka wala kang kapera-pera, namatay yung kamag-anak mo, sila ang mag-contribution para ka magkaroon ng ataol. This close family ties, this close community ties, at totoong dahilan yan is economic interdependence. Kaya nakikita nyo sa mga maluluwag, magiginhawa mga neighborhood, wala nang pakialaman yung magkakapit-bahay, kasi hindi mo na kailangan yung kotse niya pag may emergency ka eh. Tatawag ka lang sa telepono, may darating na ambulansya. So, yung mga ganong mga uri ng sentimiento, may tamang panahon yon sa development ng isang lipunan at ng isang society. But there comes a time when people have to be given more and more private space because the development in society, in civilization and technology allows for it. Kaya yung sobrang sentimiento at attachment to people, anong mga sinasabi ni Jesus tungkol dyan? Matthew 10:37, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Bihirang ituro ito kasi people are not comfortable with this teaching. Kasi sobrang natin gino-glorify nga yung very close family ties. Pero sabi ni Jesus, yes, love your mother. Yes, love your son. Love your daughter. Pero hindi yan dapat more than loving me. Dumarating ang panahon na kailangan kang mag-prioritize. Dapat alam mo kung anong priority mo. A new order, a new family system, which is spiritual, not biological, was emerging. Sa development ng spirituality ng mga tao noon, may nag-emerge na bagong family, the family of God. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become the children of God. May bagong pamilya na nasilang nung sinilang si Jesus. Ang mananalig sa Kanya at sa amang nagsugo sa Kanya, magiging miyembro ng isang bagong pamilya, a spiritual family called the family of God. And to Jesus, this was the most important family. At kung sobra kang attached sa tradisyon, sa emosyon, sa drama, hindi ka mapaghaharian ng Ama, according to Jesus. Hindi ka magiging disciple ni Jesus, hindi ka maliligtas sa kulungan, hindi ka makakalaya at mapapahinga pag sobra kang attached sa mga sentimental relationships. Mark 3:32-35. Nang oras ding yun ay maraming tao nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina. Yung iba na sa shock dito, ba't sinabi ito ni Jesus? Sinabi niya may dahilan. Sapagkat nung si Jesus ay nagtuturo, marami nag-iisip na siya baliw. Sinasapian ng masasamang espiritu. At pati ang kanyang pamilya ay nag-isip ng ganon. So itong mag-iina, Mary and the other children of Mary, mga kapatid ni Jesus, came to this place para kunin nila si Jesus at iuwi at pigilin sa kanyang ginagawa. Kaya punong-puno yung bahay, hindi makapasok itong mga dumating, may nagbulong. Nandiyan po ang nanay niyo at mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus, sino bang nanay ko? Sino ang kapatid ko? Itong mga nakikinig sa akin, itong naniniwala sa Ama, sila ang aking ina, sila ang aking mga kapatid. So ine-emphasize dito ni Jesus yung prominence of the spiritual family of God over biological family. Not to say na wala siyang kwentang anak o wala siyang kwentang kapatid, pero ipinapakita lang niya ang unang mahalaga dapat is the family of God that has begun
when people believed in Him and in the Father who sent Him. A most revolutionary definition of family. Hindi na ito yung tribalistic, hindi na ito yung racial, hindi na ito yung biological family. To Jesus, family is your fellow believer who sets you free. People who set you free, this is your family. And family is where you are free. Sa Luke 14:26, sabi na naman ni Jesus, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Sabi niya, hindi kayo pwedeng pagharian ng Diyos kung meron kayong mas number one na pag-ibig. Ano man yon, sino man yon. Hindi tayo pinipigil ni Jesus na umibig sa ating ama, magulang, kapatid, asawa, pero ang tinuturo niya, Diyos muna. At pag iniibig mo ang Diyos number one, lahat mapapasaayos. Pati ang pag-ibig mo sa iyong anak, pag-ibig mo sa iyong magulang, sa iyong asawa, lahat yan ay malalagay sa lugar. But God first. Jesus first. Kaya dapat nga, yung mga ikinakasal, tatanungin mo ang babae o lalaki, willing ka ba na maging number 2 lang nitong pinapakasalan mo? Ano ko, hindi po. No, dapat number 2 ka lang kasi dapat ang number 1 ang Diyos. Ay, opo. Kasi pag number 1 ng Diyos, number 2 ka nga, pero wala lang number 3. Number 1 ka nga, pero may 2, 3, 4, 5, 6, 7. May exponent pa. So, dapat number 2 lang ang mga tao. Diyos ang nasa ibabaw ng lahat-lahat. And why was Jesus teaching this? Kasi kitang-kita niya na isa sa mga number 1 oppressors ng tao ay yung pamilya. Kasi sabi niya, Diyos mo nang mahalin nyo, malalaya kayong lahat. At pag malaya na kayo, then mahalin nyo uli ang isa't isa sa tamang paraan na. Doon sa hindi nakaka-oppress, hindi nakakabihag, nakakatali. Jesus sees the controlling and oppressive side of the family drama. And Jesus places the urgency of setting people free above tradition and above sentimentality. Kailangan ng tao ay palayain kasi merong kalooban ng Diyos para sa kanya at dapat matupad na hindi matutupad kung hindi siya malaya. Luke 9:59-62. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Si Jesus ito nagsasabi. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Again, a very hardly appreciated teaching of Jesus by sentimental people. Sabi niya dito sa tao, sige, gagawin kitang disciple, humayo ka at ipamalita mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Pwede po ba ipapalibing ko muna ang aking tatay mo? Hayaan mo na yung mga iba mong kamag-anak ka maglibing. Binibigyan kita ng mission, mas mahalaga yon. Bakit nga naman uunahin yung patay, samantalang ang mission ay binibigay sa kanya ay humango ng mga patay para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung overly sentimental ka, hindi mo ito ma-appreciate. Kaharian ng Diyos means freedom. At una, sa sarili. Palayain mo muna ang sarili mo. Hindi nga siya makasunod-sunod sa ipinapagawa ng Diyos dahil sa kanyang sentimental attachments. Hindi naman ayaw ni Jesus na ilibing mo ang iyong magulang, ilibing mo ang iyong patay, pero dapat clear sa iyo kung alin talaga ang tunay na mahalaga. Alin ang talagang tunay na dapat unahin. Kasi hindi dapat malabo sa ating pag-iisip kung ano ang halaga ng Diyos at ang kaharian ng Diyos sa ating mga dramang bukid, sa ating mga attachments, sa ating mga sentiments. At may isang nagsabi sa kanya, verse 61, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panayang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So may pinapagawa si Jesus, pero sabi niya, teka po, magpapaalam lang ako. Sabi niya, yung lingon ng lingon, ayaw sumunod agad, may mga nililingon-lingon, tulad ng asawa ni Lot, lumingon, sa Sodom, naging asin siya, lingon ng lingon, may attachment. Sabi niya, hindi ka pwedeng, at hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. These teachings are very revolutionary. At kahit sa atin na sanay na sa pagbabasa ng mga Gospels, maaaring may discomfort pa rin tayong nadidinig ang mga ito.
Pero yan ang teaching. At napakahalagang ito ay maunawa. Kaya pag kami mga churches, iniimbita nila ako mag-speak. Pastor, family day po. Pwede po bang mag-speak kayo ng mga katuroan ni Jesus tungkol sa family? Ako, sigurado kayo? Sigurado kayong gusto niyo ako imbitahin? Dahil baka uncomfortable kayo sa inyong mga maririnig. Kasi kay Jesus, una yung spiritual family, una yung kingdom of God. Above all sentiments. Pero hindi niya tayo pinipigil na mahalin na ating mga kamag-anak, mga kapatid, mga magulang, anak. Pero dapat ilagay mo sa lugar. First is first. And because people are suffering in chains, in prisons of tradition and drama. Kaya gano'n na lang kalinaw ang pagtuturo ni Jesus tungkol dito dahil central to the teaching of Jesus talaga yung freedom. At central din sa katotohanan ng maraming lipunan, madalas yung pamilya ang sagabal sa freedom na yon. Setting people free by and into Jesusness is most urgent. At dahil sa common sentiment na siguradong babanggain ng mga katuroan ni Jesus na nagpapalaya, sabi niya sa Matthew 10:34-36, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan, na parito ako upang paglabanin ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang mga manugang na babae at ang kanilang biyanang babae, at ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na ring mismong mga kasambahay. Now, don't overread the metaphor. Sinasabi lang ni Jesus, itong ituturo ko na kaligtasan, itong ituturo ko na kalayaan, itong ituturo ko na pagpapalaya sa sarili ay hindi madaling turo. Magkakaroon kayo ng iba-ibang opinion at hindi maiiwasan na may magtatalo-talo at baka maghiwa-hiwalay pa. That is how it should be read. Hindi niya sinasadyang pagsabungin yung mga tao pag-away-awayan. No? Sinasabi lang niya, the teaching is so against your tradition that many people will not appreciate it at once and there will be conflict among those who will believe. The way of Jesus is so different from the usual ways that differences in opinion and method would inevitably lead to some kind of division. Kasi mahirap magpalit ng pag-iisip. Yung nakasanayan mo na, ayaw mo nang ibahin. Sanay ka na kahit mahirap. Yung mga nakakulong, pag pinalaya mo, namimiss yung kulungan nila. Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind. At yun ang pinakamahirap baguhin, pag-iisip. Kahit tungkol kay Jesus, may mga image tayo na hindi naman biblical ni-romanticize ng religion, pero hindi yun ang talagang sinasabi ng Gospels. Kaya dapat handa ka na pag-aralan talaga. At handa kang suriin ito at ibukas ang puso para maunawa. Matthew 7:13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Yung buhay na tinutukoy ni Jesus, eternal life, and also heavenly life on earth. Sinasabi niya, konti lang ang tunay na lumalaya, konti lang ang tunay na nakakatamasa ng kaligtasan na nagpapalaya sa iyong espiritu, sa iyong emosyon, sa iyong katawan, at mas marami talaga oppressed. Mas marami ang gusto nila yung nakasanayan na nila ng mga reading and interpretation and application. Kaya kahit tambak-tambak ang religion sa buhay nila, oppressed pa rin sila,
hindi pa rin maluwag ang dibdib, hindi pa rin sila malaya. Of course, Jesus is not anti-family. Certainly not. Of course not. He is anti-family system that oppresses individuals in the family. Kasi ang tunay na family dapat nagpapalaya, tumutulong, supportive, hindi yung sila itong sagabal sa lahat ng mabubuting dapat ay nangyayari sa iyong buhay. Matthew 15, 3-6, Jesus replied, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition? For God said, honor your father and mother, and anyone who curses their father and mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father and mother with it. Thus, you nullify the word of God for the sake of your tradition." Mahabang usapin ito tungkol sa pera. Kasi gusto ng Diyos, sinusuportahan ng mga anak ang kanilang magulang. Pero yung mga pare, itinuturo nila sa mga anak, kung idodonate nyo sa temple yung pera nyo, pwede na hindi nyo suportahan yung mga magulang. At yun ang pinagalitan ni Jesus. Tradisyon ninyo ng temple, pag ibibigay nyo sa temple, pwede nang hindi nyo isipang support sa magulang. Ganon. Hindi ganyan. Mga tradisyon nyo ang pinapahalaga nyo at hindi yung tunay na kalooban ng Diyos. So ipinoprotect na ni Jesus yung mga magulang mula sa mga anak na hindi nagsusupport sa magulang. At ang dahilan, ibibigay na lang nila sa temple. O iba pang dahilan, ipapang-enroll lang kanilang anak. O ibibigay nila sa pang-makeup ng kanilang asawa. So nanay, hindi ko na kayo maibibili ng gamot kasi dumadami na po ang makeup ng misis ko eh. Yung sinasabi ni Jesus, ano kayo? Honor your father and your mother. Utos yan ng Diyos. Okay, magdahi-dahilan. Kung gusto nyo damihan ng gagastosan na iba, damihan nyo income nyo. Pero huwag yung papabayaan yung mga magulang. So, makamagulang si Jesus. We should not misread him. Makaanak din siya. Makamanugang. Makatao. Lahat ng tao pinapahalagahan niya. At sino man sa mga taong ito, kay magulang, kay anak, kay asawa, kay manugang, ang nag-o-oppress ng kapwa niya, kapamilya, yun ang ayaw ni Jesus na mangyari. Gusto niya malaya ang lahat. Jesus is not anti-family, but Jesus is just anti-chains, anti-prisons, anti-oppression in the family. Luke 7:14-21. The scroll of the prophet Isaiah was handed to him, to Jesus. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, and recovery of sight for the blind, and to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today, the scripture is fulfilled in your hearing." Kaugalian ng mga Israelites na magtitipon-tipon sila sa synagogue, sa bahay dalanginan, at merong tatayo, ma-assign para magbasa ng scripture for that day, na nakasulat pa sa mga binubulumbon na mga leather or tela, whatever material, nirorol. Hindi tulad ng mga libro ngayon na binubuksan. So that scroll was given to him, at pagbukas niya, nasa prophet Isaiah. Mahalagang propeta ng Israel. At ang sinabi doon, "The Spirit of the Lord is on me." And when Jesus was saying this, he was already referring to himself. Because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. At yung mga poor na yon, hindi lang yung poor in money, yung poor in emotion, poor in spirit, mga oppressed, mga kawawang tao. Sabi niya, he has sent me to proclaim freedom. Kita nyo? That the main ministry of Jesus is to proclaim freedom for the prisoners. Ano mang uri ng prisoner, at hindi lahat yon yung nasa bilibid o nasa city jail. Yung nakakulong sa mga relasyong nakakulong sa mga pananagutang hindi na nila takas-takasan, nakakulong sa kutakot-takot na commitment. Gusto kasi ng Diyos, malaya ang tao. Tapos yan, and recovery of sight for the blind. Ano yung blind? Yung mga spiritually blinded na akala nila, gusto ng Diyos, nakakulong sila. Kalooban ng Diyos, makulong tayong lahat. At sabi niya, and to set the oppressed free. This is the common thread, the common flavor, the common theme of the Jesus teaching, freedom, which gives rest.
which gives peace. Kahit pabalik-balik mo lahat ng mga teaching niya, dyan lang yung patungo. Kaya yung mga pilay, mga lumpo, pinalakad niya para makalaya sila mula sa kanilang saklay, mula sa kanilang higaan, mula sa kanilang banig. Yung mga bulag, binibigyan niya ng muling kakayahang makakita para makalaya sila sa kulungan ng kanilang mata na pagka wala na silang makita, parang yun ang prison nila. Prison of leprosy, the prison of all diseases, of the bleeding woman. It's all about setting people free para magbigay ng ginhawa. The doctrine of Jesus is a doctrine of delight. Ginhawa, kapahingahan. Kaya nakikita siya laging sumasama sa mga kainan. Ang una niyang himala ay paggawa ng alak to extend a party. And he was called a friend of tax collectors and sinners. The doctrine of Jesus is to make people have heaven next life and enjoy heaven in this life. And very important to that is for people to be free. Free mula sa mga utang, free mula sa kahirapan, at free sa mga psychological chains na inilalagay doon ng kanilang mga human relations. At pagkabulugbon, noong scripture, lahat ng matay nakapako sa kanya, at sabi ni Jesus, ngayong araw na to, natupad na ang prophecy. I have come to set the prisoners free. And one of those prisons that had to be rearranged is the family. Do not abuse family relations. Blessing ka dapat sa pamilya mo. Blessing sila sa iyo. Dumadating ang mga panahon na ikay nangangailangan ng tulong nila, tinutulungan ka nila. Dumadating ang panahon na may pangangailangan sila, dapat makakatulong ka sa kanila. Hindi laging ikaw na lang ang tinutulungan. Hindi laging ikaw na lang ang problema. Hindi laging ikaw na lang yung pabigat. Kailangan yan panahon. Kaya nagpapakatino ka sa buhay, estudyante, para makatapos ka na, makapagtrabaho ka na, para ikaw naman ang tumulong, hindi ikaw ang laging tutulungan. Kaya umiiwas ka sa mga bisyo para hindi ka magkasakit. Kasi pag nagkasakit ka, aalagaan ka ng pamilya mo. Pwede ka bang pabayaan? Siyempre, hindi ka naman matiis. Nagpakasarap-sarap ka sa pagbibisyo, sa paglulustay ng kulusugan mo. Pag may sakit ka na, uuwi ka, alagaan ka. E di, itatali mo yung mga pamilya mo sa pagki-caregiving sa'yo. Kaya inaalagaan mo ang sarili mo para hindi mo sila obligahin na laging malaga. Ngayon, paminsan-minsan, nagkakasakit tayo talaga. Pero dapat paminsan-minsan lang yun, hindi naman yung lagi. Iba naman yung talagang may sakit ka na genetic o wala na tayong magawa, nandyan na. So ang kinakausap natin yung mga pwede pang i-prevent. Magpakatino, mag-ayos sa buhay para hindi nyo itali ang inyong mga pamilya sa habang buhay na pag-aalaga. Pero yung nandyan na, edi alagaan na natin, wala na tayong choice. Pero dapat ang mga bata, turuan na, magpakatino kayo, tapusin nyo na pag-aaral nyo agad para hindi na ako bayad ng matrikula nyo. Para makatulong naman kayo magbayad ng kuryente, tubig, hindi yung 50 taong ka na sa college. Ano ka, naging dean? Hindi po freshman. Wow! Hindi wow, 50 years ka ng freshman. Kaya hindi na kami makabili ng rice cooker, hindi na kami makapagbakasyon kahit man lamang sa Lucena, kasi naubos na sa pagpaparal sa iyong pera. Hindi ka pa rin tapos. Nagbibisyo ka pa, naninigarilyo ka pa, gumagastos ka pa, tapos magkakasakit ka sa baga. Mamaya kami na naman dito ang maghahanap ng baga na ilalagay sa iyo. Kaya tayo dapat may pananagutan tayo to set our families free from the prison that irresponsible people create for the other members of the family. Kaya huwag kang mag-asawa at magkaroon ng anak nang wala sa panahon. Wala ka pang ipapakain, may 3 ka ng anak. Sino mag-aalaga niyan? Ate mo? Wala nang love life yung ate mo, kabibili ng gatas sa mga anak mo. So, tama ba yun? Ikinulong mo siya sa responsibility. Hindi naman siya may kagagawan, nagkaroon ka ng mga anak. So, do not turn the family into a chain, a prison, a machinery of oppression. Set family members free para hindi na kailangan pang lumayas para lang makahinga at guminhawa. Pag ang member ng ating family ay kailangan pang lumayo, para maibuhay niya yung buhay na gusto niya, para yung tunay niyang katauhan ay maipamuhay niya, para yung gusto niyang mahalin ay mamahal niya, we are a failure as a family. Why can we not accommodate all of this and stay as a family? Bakit kailangan may lumayo at lumayas? Because we reject, because we restrict,
Dahil binabawalan natin, ikinukulong natin. Tapos kung kailan mamamatay na yung magulang, tsaka uli uuwi yung lumayas, kung kailan naghihingalo, doon pa ngayon magpapatawaran at mag-iiyakan ng walang katapusan. Sayang yung life eh. Sayang yung buhay. Sayang yung love. Ephesians 6:4, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Yun, huwag niyong ubusin ang pasensya ng inyong mga anak. Huwag niyo silang sikilin. Huwag niyong galitin. Colossians 3:21, Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Pag tayo nagka-counseling, napakarami mga tao, matanda na sila pero ang dami pang sugat ng kanilang damdamin, meron silang problema sa ugali, ang dami-dami nilang mga hang-up, ang dami nilang mga fears. Pag hinalukay mo ang kasaysayan because of abusive elders in the family. Dahil sobrang nasikil, sobrang pinalo, sobrang pinarusahan, o kaya baligtaran, yung sobrang inispoil, hindi rin natuto ng responsibility. Maraming problema ng tao, dala-dala niya hanggang pagtanda, sugat ng handling ng mga members of the family, mga na-abuse, verbally abused, physically abused. So, hindi nawawala yung mga latay sa kanilang damdamin. At ang dahil doon, nagiging problematic ang karakter nila, hindi rin sila makapag-maintain ng mga relationships. Nagiging problemado din sila bilang isang asawa o bilang magulang. Maraming problema ng tao sa kanyang pagkatao sa pamilya nagmumula. Kaya dapat tayo mag-ayos-ayos. Kaya yan, kinritik ng Panginoong Yesus at inilalagay niya sa tama. Ang ating tahanan, ang ating pamilya, ang dapat takbuhan natin pagka nagigipit tayo sa mundo. Hindi dapat yung pamilya ang nanggigipit sa isa't isa. Doon tayo dapat nagtatago pagka hindi na natin makaya ang mga kahirapang ibinibigay ng mundo. Hindi yung ang pinagtataguan mo, pamilya mo. Kasi salot. Dapat blessing para maluwag ang buhay. And very importantly, accept and love family members para hindi na lumayo, para maghanap ng acceptance. Bakit maraming kabataan naglalayas? Sino ba mga kabataan ang gusto maglayas, makitira sa iba, magtrabaho sa iba, makisama? No. Kasi they don't find acceptance. Their family rejects them. So lalayas sila, hahanap sila ng acceptance elsewhere. At usually, naglalayas na yan, magkakaroon siya ng mga tagumpay sa buhay, mamaya siya pa magsusustain at magsusustento sa mga magulang na nung bata siya nire-reject. Ang daming ganyan, paulit-ulit. Tingnan ninyo sa ating mga barangay. Genesis 25:28, Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Ang mag-asawang Isaac and Rebekah, may mga paboritong kanya-kanya sa kanilang mga anak. Ang naging resulta, hidwaan na magkapatid. Mahirap yung ganyan, may mga paboritong mga magulang, at obvious na obvious. Paborito mo yung anak mo kasi pareho kayong menonal sa talampakan. Yung mga ganon, lahat ng anak nyo dapat mahal nyo. Bagamat hindi mo maikakailan ako, minsan meron isang mas sweet, mas thoughtful, mas nice, mas malapit sa loob mo, pero hindi mo kailangan ipakita yon. Kasi lalo bata sila, nagkakaroon ng sibling rivalry, nagkakaroon sila ng contest among themselves, na hanggang tumanda sila dala-dala. Bihira sa mga tao ang nakakagraduate sa mga drama ng kanyang kabataan. Kadalasan, dala-dala, pasan-pasan hanggang hukay. So avoid doing an Isaac and a Rebekah. Avoid playing favorites. Kahit mga anak, yung paborito yung nanay, puro nanay, puro nanay, puro nanay. Eh, yung tatay nyo. Ano yung nanay nyo? Gabi ng anak mag-isa. Siyempre, kasama yung tatay nyo doon. Kailangan, mahal mo yung nanay mo, mahalin mo rin yung tatay mo, mahal mo yung tatay mo, mahalin mo rin yung nanay mo. Don't play favorites. And avoid rejecting your own anak or your own magulang. May mga anak naman, kinakaya yung magulang nila kasi baduy. Kasi tsaka ang magulang, kinakahiya. Meron namang mga magulang, nire-reject yung anak kasi hindi yun ang kanilang ideya kung paano yung magiging anak nila. Eh, yun ang anak nyo eh. Kung ano yung binigay sa inyo, yun ang mahalin nyo. At kung ano yung magulang nyo, yun ang mahalin nyo. Kasi hindi nyo naman pwedeng palitan na yan kahit ano pang pagsisikap mong gawin. Do not needlessly overburden family members. Madalas, pinaparusahan natin yung member ng family na matino, na responsible, laging siya ang taya.
laging siya ang gagastos, laging siya ang magkakaroon ng sakripisyo kasi nagkataong siya ang matino. So we reward those who are foolish and we punish those who are wise. Baligtad yun, hindi yun just. Kaya ang nangyari, pagka nagsimula pa lang na pag may nakakasakit, hindi mo natitiis, magbibigay ka. Pagka mayroong pangangailangan, magbabayad ka. Magiging assignment mo na yung buong buhay. Habang panahon, ikaw na lang lagi ang taya. At yung iba, magtetengang kawali, magbibingi-bingihan pag may mga needs. Kaya pagtanda ng magulang, may sakit yung magulang, isa lang, o ang nagpapagamot, yung iba, wala. Parang, hi, regards, send my regards to mommy. Ganon, hindi na ibabayad sa butika yung regards. Pero kung sino yung responsible, laging siya na lang ng siya. Yung nag-aalaga, siya na lang. Hindi ganun dapat ang family. Release family members from unreasonable, enslaving, and harmful responsibilities and duties to you. Pawalan mo sila. Dapat panapanahon, seasonal lang, yung may duty sila sa'yo. At gawin mong goal, makalaya sila na hindi ka na nila papasanin, hindi ka nila iniisip. Mga anak na ginagabi sa lansangan, minaabot ng mga madaling araw, hindi nyo alam ang pag-aalala ng mga magulang hanggang hindi nakikitang nasa bahay na kayo. Sayang-saya ka, happy-happy ka, pero may nagdurusa somewhere, magulang na nag-iisip, nasa na kaya ang anak ko, buhay pa kaya? Siyempre, iniisip mo, lumulutang-lutang na kaya siya sa estero, nakadurog-durog na kaya siya sa ilalim ng LRT, yung mga guni-guni ng mga magulang na, sabihin mo, ano ko, sobra kayo mag-overthink. Overthinking pa ha. Buti na lang, nag-overthink ako nung maliit ka. Lumaki ka tuloy. Diba? So, importante na kind tayo to each other. It should not make other people worry. Lalo yung mga mag-asawa magkahiwalay, nagtatrabaho sa ibang bansa, yung isa, nagsasakripisyo, you should always be very faithful and very assuring that everything is all right. Kasi mahirap naman yung nagtatrabaho ka na, nag-iisa ka na, nag-aalala ka pa. Be kind to family members. Make the family a haven of freedom, of love, acceptance, of support, and of protection. But remember this, freedom doesn't mean licentiousness. Jesus sets us free to do good. Hindi niya tayo binibigyan ng blank license to do anything, and especially to do anything crazy. To be free is to be responsible. To be free doesn't mean you have a license to be crazy. Freedom in Jesus is to be free to pursue your true calling, to develop your true self, and to be the best person that you can be. Hindi ibig sabihin license para magkalat o magwala. Proverbs 11:29, whoever brings ruin on their family will inherit only wind. Make, keep, and strengthen, then enjoy family relations and family life. And to be repetitious, do not chain, imprison, overburden a family member. Lalo yung responsable at matino, huwag niyo siyang daganan lagi. Kailangan bigyan siya ng pahinga at bigyan din siya ng kasiyahan. Create abundant space for freedom, for rest, and for peace in the home. So no one would need to escape, run away, and stay away just to breathe and be happy. Dapat ang pamilya hindi nakakasakal para hindi kailangang takasan para ka lang makahinga. Dapat makahinga ng maluwag because there's unconditional acceptance, there's understanding, there's accommodation, there is love. So put home and family under the reign of God. Under Jesusness, put your home in the kingdom of God. Experience the kingdom of God in your home. Make home, family, a slice of heaven on earth. Dear Lord, we thank you for family. At nawa ang mga katuruan ng iyong anak na si Jesus ay bagamat nakakahamon sa tradition, sa mga common notions and concepts, maging lakas namin ito upang ituwid ang mga liko, liwanagan ang madilim, itama ang mali. Let the teachings of your Son, Jesus, be our guide in living